ito yung kinabubwisita ng Bisaya at Mindanao eh. Yung parang, you try to define tuktok hangyo na kill. Correct. Hangyo nga eh. Ewan ko sa Request. Na dahil pinatulan ko siya, ang dami na naming naging talking points doon kasi hindi nga niya maintindihan na ang point doon is hindi ibig sabihin ng tukhang is papatay sila pagpunta sa bahay patay. Ang ibig sabihin ng tukhang is, hoy, alam na namin ang activities mo, nakalista ka. Natatawa nga ako sa tatay ko. Tatay ko kasi barangay official. Sabi ko, nung time ni Duterte, kayo ang may listahan, kayo ang pumupunta. Kasi ang process ng tukhang is hindi unang pumupunta pulis. Ang process ng tukhang is pumupunta sa barangay, binibigyan sila ng listahan. Kayong barangay officials, kayo ang unang kumakausap sa mga nasa listahan. Na, hey, nasa listahan ka, may magbago ka na, or you know what's gonna happen. After ng barangay officials, mag-i-schedule na yan ang barangay officials at ang police na silang bibisita naman sa suspected na user and pusher. After that, magki-case build up na yan. Kasi kinausap ka na nagtuktok na, naghangyo na. Pagkatapos ng tukhang, case build up na yan. Kapag ikaw talaga ay hindi pa rin tumigil, nakatatlong bypass na sa'yo, ganun ka pa rin, doon na nagaganap yung open. In fact, meron akong personal na kilala, pulis siya, kapatid niya, pinatukhang niya. Kapatid niya, pinahuli niya talaga. Hello, meron akong kamag-anak na tukhang. Pinahuli talaga siya. Ang eksena lang talaga niya is nandun ka, sasabihin sa'yo, ay nasa barangay drug watch list ka, magbago ka na, magganyan-ganyan. Ganon. Buhay pa siya. Ako nga gusto ko. Ako nga sabi ko, ba't di pa tinuluyan? Di ba? At doon ko nalaman na yung kakilala kong yun. Alam mo ang strategy kung paano hindi makikeme ng pulis sa Albatros pag magsusourcing ng Kemerut. Dadali niya yung ano niya. Yung bata. Ha? Paano? Dadali niya, akay-akay niya. Para hindi siya makeme ng, kasi siya shield. Human shield. Kaya sabi ko, ganito talaga ang pag-iisip ng mga Jody Kid. Pero ito po, Miss Joey, Miss Sass, ang catch nung si BBM na ang president, baliktad na. Ang suspected dealer na ang nag-a-approach sa barangay Kagawad at tinatanong sila, bakit kami nasa listahan? Di ba? Napag-usapan na natin ito. Sila na ang parang tinutukhang. Excuse me, ba't ako nasa listahan? Ganito, ganyan. Go Tinkerbell. Narinig po ba ako? Yes, naririnig ka. Malinaw. Welcome back po. Thank you for going live again. I miss this so much. Nabisi kayo sa Tay Kami Naman campaign. Oo, sobra. Grabe. Oo. Nakasunod din naman po kami. Pero may magandang balita nga po ako sa inyo kasi after naganap si VP Sara na tatakbo siya as president, na-activate ang local, kumbaga support base niya sa amin. Agad-agad na gano'n na sila organized, 'di ba? Prepared. Tapos ang catch doon ang same province ni Tambi. So kahit sa province ni Tambi, di siya mananalo, guys. Kasi nag-organize na ang doon. Tapos ang catch din is ang drama nila for national lang sila daw, quote-unquote national lang, hindi sila nakikialam sa local politics, which is understandable naman kasi ang players talaga sa local politics is naka-base yan sa family leadership. Hindi talaga po yan, kumbaga matitrace ng local politician kung sino yung nag-support at hindi nag-support sa kanya. Very obvious. Kasi laging block voting per family dun sa probinsya. Which is, yun din ang ayoko mag-ano ng strategy. Pero, basta,
kaya hindi sila nakikialam sa local politics, pero ang masasabi ko lang is, kailangan mag-double effort nung kabila at dahil lang magdo-double effort ang kabila, ang ano ko lang din, ang fear ko lang din dun, malakas kasi affiliation ni Tamby sa left. Oo. Yun din ang reason bakit na-amplify yung Yolanda thing kasi nag-collaborate talaga nung time na yun, yung left tsaka yung ano nila. Ted Well, Pascal. di ba nga may maleta si Raul Manuel ayon sa mga Marines? Oo, yung nangyari nung Yolanda, although valid naman talaga yun, ang dami din naman talagang kapalpakan, na-amplify yun because he took it as feeling ko dun pa lang meron na siyang nakikitang way na, okay, so if this amplifies, I'm gonna have a chance to have a national, kumbaga, position. Tumakbo di ba siyang senator? Unfortunately, hindi siya nanalo. Oo. And I think that burning desire to get a national post never really, kumbaga, died in his heart. Kaya nung nakakita ulit siya ng opportunity through the uni team, grinab ulit niya yun. And hindi siya tumitigil hanggang doon. Kaya nagka-leche-leche ang Pilipinas on Teresa's history, all in his ambition, in political ambition. Pero, yun nga, kahit hindi mo maluloko kahit anong narrative nila na sabihin ng mga ang Pilipino hindi marunong pumili. Hindi totoo yun. Marunong naman ang Pilipino pumili kaso nga lang Walang option eh. walang option, correct. Hindi sila kung hindi nila dinidisqualify, ginagawa nila ng maraming issue para Pero Anyways. tatakbo yata ulit yung yung nakalaban ni Tamby. Tatakbo yata ulit under PDP si Ma'am Nene Bacale. So, ayun. Suportahan nyo talaga. Push. Feeling ko mananalo yan. Kasi kahit dito talaga hindi na sila bet. Tumanda na sila dito, madam. Wala namang silang improvement na nagawa. Kumbaga, lalo lang naging Tapos, ang isa pa pong natatawa ako, meron akong kinag-comment ako sa isang post ng ABS-CBN News kasi ang flash nilang quote card is, ang sabi, officials laugh along with their president while he boasts about his skills in extrajudicial killing, and outside on the streets of the Philippines, the bodies pile up. So, ang comment ko doon, excuse me, ang nag-pile up, hindi patay na katawan, nag-pile up, nagpila sila sa presinto, nagpakulong kasi ayaw nilang mamatay. And meron din akong rising siya na, nakita ko na rising siya na TikTok content creator. Nag-work siya sa isang drug rehabilitation center sa Philippines, government. Sabi niya, that's the picture of Tokhang. Pinakita niya yung, kumbaga, hindi niya pinakita yung buong muka ng mga patients nila. That's a picture of Tokhang. Hindi namatay. Nandito sila because gusto nilang magbago ang buhay nila. Ayaw nilang kumbaga. Tokhangyo nga eh. Oo, in-explain niya kasi Bisaya din siya. siya. Pag hindi nag-e-effort yung mga Tagalog mag-Bisaya, kagaya ni Claire Castro. Correct. Ito yung kinabubwisita ng Bisaya at Mindanao eh. Yung parang, you try to define Tokhangyo na kill. Correct. Hangyo nga eh. Ewan ko sa Request. Dahil pinatulan ko siya, ang dami na naming naging talking points doon kasi hindi nga niya maintindihan na ang point doon is hindi ibig sabihin ng tukhang is papatay sila pagpunta sa bahay, patay. Ang ibig sabihin ng tukhang is, hoy, alam na namin ang activities mo, nakalista ka. Natatawa nga ako sa tatay ko. Tatay ko kasi barangay official. Sabi ko, nung time ni Duterte, kayo ang may listahan, kayo ang pumupunta. Kasi ang process ng tukhang is hindi unang pumupunta pulis. Ang process ng tukhang is pumupunta sa barangay, binibigyan sila ng listahan. Kayong barangay officials, kayo ang unang kumakausap sa mga nasa listahan. Na, hey, nasa listahan ka, may magbago ka na, or you know what's gonna happen. After ng barangay officials, mag-i-schedule na yan ang barangay officials at ang police na silang bibisita naman sa suspected na user and pusher.
After that, magki-case build up na yan. Kasi kinausap ka na eh, nagtuktok na, naghangyo na. Mm. Pagkatapos ng tukhang, case build up na yan. Kapag ikaw talaga ay hindi pa rin tumigil, nakatatlong bypass na sa'yo, ganun ka pa rin, doon na nagaganap yung In fact, meron akong personal na kilala, pulis siya, kapatid niya, pinatukhang niya. Mm. Kapatid niya, pinahuli niya talaga. Mm. Hello, meron akong kamag-anak na natukhang. Pinahuli siya. talaga siya. Ang eksena lang talaga niya is nandun ka, sasabihin sa'yo, ay nasa barangay drug watch list ka, magbago ka na, magganyan-ganyan. Ganon. Buhay pa siya. Ako nga gusto ko. Correct. Ako nga sabi ko, ba't di pa tinuluyan? Di ba? At doon ko nalaman na yung kakilala kong yun, alam mo ang strategy kung paano hindi makikeme ng pulis sa Albatros pag magsusourcing ng Kemerut. Oo. Dadali niya yung ano niya. Yung bata. Ha? Hmm? Paano? Dadali niya, akay-akay niya. Mm. Para hindi siya makeme hostage. Kasi siya, Kasi may shield. Human shield. Kaya sabi ko, ganito talaga ang pag-iisip ng mga Jody Kid. Pero ito po, Miss Joey, Miss Sas, ang catch nung si BBM na ang president, baliktad na. Ang suspected dealer na ang nag-a-approach sa barangay Kagawad at tinatanong sila, bakit kami nasa listahan? Di ba? Napag-usapan na natin to. Sila na ang parang tinutukhang, excuse me, ba't ako nasa listahan? Ganito, ganyan. Tapos, meron pa one time, pamangkin siya known siya talaga, hindi siya talaga madi-deny, known siya sa amin na pusher. Kinausap niya ang tatay ko kasi daw natatakot siya sa buhay niya dahil yung tatay niya binugbog ng uncle niya. Yung uncle niya, ang sinususpetsahan, kasi yung uncle niya ang nag-approach sa tatay ko na nagtatanong, ba't nasa listahan kami, ganito yan, di ba? Kinemerut. Sabi ng pamangkin nung suspected pusher is, sila daw yung pinapagkamalan na nagsumbong. Kasi sila lang naman daw ang nakakakita ng ginagawa nila or whatsoever. So sabi ng tatay ko, yan na mahirap sa sitwasyon natin ngayon dahil, kumbaga, baliktad. In short, baliktad. Baliktad na. Kumbaga, ang power, kaya hindi sila makakilos. Dati, empowered sila. Kasi alam nila, supported sila sa taas. Na, yung trabaho lang, walang personalan, alam nyo naman, ganito, ganyan. Ngayon, hindi sila makasabi ng trabaho lang, walang personalan kasi walang trabaho, girl. Babalikan sila. Kasi to, alam ng pushers, alam ng taong nagtutulak na, hoy, walang kinemerot ngayon. Huwag kayong ganyan. So, pag nagaganyan kayo yan. Parang ganun. So, hirap ngayon. So, saan nanggagaling yung mga kasi yung nakasagutan ko, parang feeling niya talaga, naniniwala siya dun sa mga sinabi din ng mga abogado ng EJK victims na naging na tayo, bloodthirsty, kinemerut, na para bang tayo ay nabubuhay sa isang uncivilized society na nagpapatayan na lang. Di ba? Ang problem kasi sa kanila, ganito, tinwist kasi nila yung manipulative talaga. Kasi ganito, 'di ba? Okay. Sa isang barangay, alam mo kung sino yung mga addict diyan, alam mo kung sino yung mga magnanakaw. Kilala. 'Di ba? Kilala mo, ganyan. Okay. Ngayon, kunwari, may listahan si barangay, sinabihan. Yung iba ayaw tumigil, yung iba dumarating tayo sa bypass, dumarating tayo sa enkwentro sa pulis, ganyan-ganyan, etc., ganyan-ganyan. So madugo talaga siya kasi kailangan mo talagang tirisin lahat ng adik at saka ng pusher dun sa barangay eh, 'di ba? Madugo talaga siya, may away talaga, may gulo pag hindi nakikooperate. Okay. Ngayon, kunwari sabihin na natin na in the process of doing so, merong namatay, merong na ano. Ang argument ngayon ng mga anti-tukhang is hindi kasi parang sinintensyahan nyo na kasi ganyan, emerut, ganyan. Sinintensyahan nyo na sila, hindi pa natin proven na addict sila, ineme, ganyan. Andito talaga yung disconnect. You are not part of the community.
Okay? Correct. You're not part of the barangay community. Huwag kayo magmarunong. Okay, huwag kayong magmarunong Hindi, na hindi sila kasama doon sa salot ng barangay nila. hindi kasi Okay. nila alam kung paano ginagawa ang barangay drug watch list. Ang Oo. barangay drug watch list, ang barangay drug watch list, ginagawa yan through consultation sa mga tao. Okay, sa barangay. Na sino itong mga adik dito. At alam ng mga barangay kung sinong adik. Palibhasa kasi, ito mga nagsasalita ng mga eksena ng kung ano itong nagaganap. Hindi sila lumaki sa tunay na barangay, yung nasa labas ka nakikipag-basketballan. Bakla sa pag ikaw ay laking barangay ka talaga, alam mo lahat ng chikahan sa barangay, kung sinong adik, sinong may bagong kabit, sinong may ganyan. Correct. Sino may bagong kotse, di ba? Alam mo Lahat- na kung sino nagugupit kahapon. Alam mo. Lahat yan, alam ka rin ba, palibasa kasi kayo, tumira kayo sa condominium na hindi kayo nag-uusap ng mga kapitbahay mo. Walang chismisang malala. Sa tunay na barangay, mga bakla kayo, lahat yan alam nila. Ang awayan sa barangay. Okay, ang awayan sa barangay, magkakatabi ang bahay, nagsisigawan niya, nag-addict ka na naman. Alam ng kabarangay, naku, yun ang addict, ganyan. At alam nila kung sino umuwi, alam rin nila kung saan nagpa-pot session yung mga nasa barangay. Alam nila, ano ba sa tingin ninyo ang mga tao? Kaya nga kita mo, di ba, itong mga 30,000 ninyo, ganyan, naku, may massacre, ganyan, bakla. Kung totoo yung mga pinagsasabi ninyo, na talagang kailangan maawa kami, baklang unang-unang lalabas at sasama sa inyo sa rally yung mga nasa barangay na mga namtegi. Correct. Hindi na, Bakit wala? bakit wala? Because alam ng mga taga-barangay kung sino tong mga to. Kaya nga kita mo, no? If you are just going to the barangay and ask them about all these people, baka they will tell you the real story kung sino yung mga yan. Correct. They will tell you. Kasi Yung iba nga po dyan, documented pa. Kaya nga itong mga taga-barangay, ito yung sinasabi nilang, di ba yung sino to isang abogado sa ICC na puti, na sinasabi niya, si Batbuto yan ata nagsabi nun na, kaya nga sa Pilipinas, pag sinabing natokang ka, nategi ka na, parang it has been accepted, ganyan. Bakla, yung mga taga-barangay, sinasabi talaga nilang natokang yan dahil alam nila talagang adik talaga ang pusher yung taong yon. Kaya tanggap na nilang natokhang. Hindi kaya yun ang ano nila, sinabihan na kasing ganun ang mga taga-barangay, sinabihan na kasing magbago sinabihan na kasing magganyan, sinabihan. Ngayon, itong mga lumalabas ngayon ng mga eksena, alam nyo, kayo, gusto namin kausapin ang mga kapitbahay ninyo. Ikaw, Sheena, gusto namin kausapin ang mga kapitbahay ninyo. Correct. Kung ano yung kapatid mo. Dapat mag-move forward mga kapitbahay nito ni Shire. Wala. Diba? Walang nagtatanggol sa kanila, girl. Wala nga nagtatanggol sa inyo kapatid niya. Oo. Wala nga nagtatanggol sa inyo. Actually, si Sheena, alam niya talaga nandun sa balita, sa mga pamilya na mismo nung kapatid niya nagsabing talagang gumagamit yung kanilang anak pero sabi nila siguro hindi na ngayon. Bakit hindi mo alam kung kailan alam mo naman sa harapan mo gumagamit yung anak mo. Pero kayo na mismo nagsabi na yung kapatid mo Shira ay gumagamit ng Kemerut. Kayo mismo recorded sa media Tapos sasabihin mo, hustisya sa kapatid ko, Emerald. Bakla, nung nabubuhay ang kapatid mo, hinayaan nyo maging adik. Kayo ang naging dahilan kung bakit yung kapatid mo ay nategi. Dahil kinonsinti nyo ang pagka-adik ng kapatid mo. That is the truth. Hindi ba kinonsinti ninyo? Kinonsinti ninyo. Dahil kung ayaw niyo talagang hindi mapunta sa maling mategi, bakla, if you do drogay levels, your ending will be death. Correct. If you play by the sword, you'll die by the sword. Bakla huwag niyo i-romanticize yung ay nagbago, ganyan. Kahit yung mga addict, alam nila ng ending nila ay
ay tegihan. Hindi na lang sila makawala because their brain has already been restructured in order to seek that kind of pleasure. Pero alam nila yan. Ngayon, ikaw Shira, kayong pamilya niyan, kayong may kasalanan kung bakit naging adik ang kapatid niyo. Oo. Bakit? Ngayon, kung naging adik yung kapatid mo, bakla kay Shira, ganun ang either ma-OD yan, or mauwi yan sa bypass operation. Ganun lang kasimple yan. Hindi niyo pinagbago, hindi niyo pinarehab. Ba't di niyo pinarehab? Correct. Ngayon, itong community truth na ito, na wala silang kaalam-alam kung ano ba ang nangyayari doon sa barangay levels, papasukan ngayon itong mga manipulative na mga ungas na paano mo nasabing addict hindi pa naman natin alam. They want to replace the community wisdom with the legal truth. Okay? Tandaan nyo, pag tayo nagpunta sa korte, ang pinag-uusapan natin dyan, legal truth. Okay? Yung legal truth, okay, is not necessarily the same doon sa katotohanan na nangyayari sa barangay. Okay? Kagaya lang yan ng mga annulment cases, di ba? Yung isa aamin na lang siya na siya yung may mali. Para ang legal truth ay madaling i-sort out at ma-annul sila ng bonggang-bongga. But does that mean talagang yung lalaki ang may problema doon sa kanilang marriage? Not necessarily. It's just a legal strategy. 'Di ba? It's just a legal strategy para pagka kunwari nagkakwentahan sila kung ano yung mga naaayon sa batas at hindi naaayon sa batas, ay mas madali para sa parehas na party. Ganon. Pero sa totoong buhay, yung lalaki pala talaga yung nakaka-receive ng abuses or something like that. 'Di ba? Posibleng ganun. So yung legal truth is not necessarily, it's not all the time the truth that you are seeking. Ngayon sinasabi nila, they want the legal truth to be the absolute truth. When they argue about the war on drugs, ang sinasabi na hindi binigyan ng due process, hindi binigyan ng ganito, kinemerut, as if yung ginawang community program to control the drug proliferation doon sa barangay is something illegal. Illegal ba na pagtatanungin mo kung sino dito yung mga addict, na pagbaguhin mo yung buhay nila, na wag silang na sumuko sila? Illegal ba yon? Illegal bang i-manage yung proliferation ng drugs doon sa community? Hindi yun illegal. That is why they don't really know how the Filipino people live their lives. Kasi nga mga nakatira to sa condominium Or kung hindi nakatira sa condominium, hindi to nakikipag-participate sa barangay. Oo. Bakla sa barangay. Walang kalaro, Ito yung mga walang kalaro. Hindi to lumalabas. Bakla, walang barangay sa Pilipinas. Pag ikaw ay lumaking batang barangay ako Alam mo yun, talagang alam mo ang chismis sa barangay. Alam mo kung sinong mga adik. Bakla, alam mo yung barangay na kinalakihan ko, Bax, yung barangay captain namin, Bax, midwife. So lahat ng ganun ka yung barangay namin, Bax. Yung barangay captain namin, midwife. So ngayon, lahat ng puke sa barangay kita. Siya nagpaanak sa lahat. Girl, walang sa Manila kasi karamihan kasi ng mga nagti-Twitter yung mga maingay sa Twitter, karamihan niya nakatira yan sa condominium Pag condominium talaga, tumira rin ako ng condominium. Pag condominium talaga, hindi mo kilala yung mga kapitbahay mo, hindi talaga kayo nag-uusap, wala talagang community spirit. Pero pag barangayan levels to bakla, lahat yan alam mo kung sino naging jowa, ilang naging jowa na yung isa, ilan ang manliligaw, ilan ang ganyan. Bakla lahat ng pumapasok at labas sa barangay, alam mo ang nangyayari. Pag may dayo nga sa barangay, yung mga tao nga, naku, hindi yung taga dito naku, sino yan, ganyan. Alam nila kung sino. Bakit yung volleyball team ninyo, merong taga ibang barangay, hindi yan taga dito. Hindi yan taga dito, alam nila. Alam nila yan lahat, no? They know everything. Kaya nga, yun, sa barangay nga namin, halimbawa, kasi nga mahaba yung barangay namin yung lalo na yung street namin,
So pag pupunta ako ng kabilang dulo, syempre Mm. mukha kang dayo, "Taga saan ka?" Ganyan. Tatanong talaga sila kasi nga talagang paranoid sila pag mga dayo sa barangay, paranoid ang mga taga-barangay. Ngayon, Mm. sasabihin, "Ay taga ano yan, dun yan sa ano, Keme, papangalanan yung store ng nanay ko." "Ah, talaga? Taga ganyan ka? Bongga." Ganyan. So, one of us ka na kasi you belong in the same barangay. So, Oo. gano'n na ng eksena niyan. So, MV Baba. So, ang tawag sa akin, taga MV Baba yan. Taga, ano yan, ganyan, nakatira yan sa ganyan. So, alam din nila kung saan ako nakatira. So, ganun ang eksena sa barangay yan. Wala kang maitatago sa barangay, Bex. Yung mga snatcher, yung mga magnanakaw, alam nila kung ano ang mga gimmick ng lahat ng mga taga-barangay. Alam nilang trabaho dahil kichismisan yung mga yan. Bakla! Tatanungin nila ang trabaho. Ganyan. Ano ba naman tingin sa usapan sa barangay? Ang Mm. sabi sa barangay, ganito, "Uy, si ganito, anong trabaho? Pokpok? In fairness, pokpok." Ganyan, ayan na naman kasi makikita nila, bakit po yung madaling araw na lang umuwi ito si ganito. Kasi ang trabaho niyang pokpok. Pokpok. So, alam mo sila mga pokpok, alam nila sila mga adik, alam nila sila mga pusher. Wala kang maitatago sa barangayan. So, Mm. yung mga sinasabihin nyo na, may nilagay siya sa tokang. Bakla, tanungin ninyo kung paano nalaman ng barangay level sino mga adik sa kanila. Because wala kang matatago sa barangay. Sisihin niyo yung mga chismosa sa barangay. Correct. Tsaka ano yan sa mga Pilipino, if nandiyan ka talaga sa kumbaga high emotions kasi nag-away kayo ng asawa mo dahil sa bisyo, dahil sa kabit whatsoever, pumapayag nga silang mag-guest sa face-to-face, bahalang magkabuklatan ng buhay, pumapayag silang mag-guest sa Tulfo. Kasi nasa ano sila, kaya yung mga nangyayari sa barangay, nalalaman niya ng buong barangay. Umaabot ang tsismis niyan hanggang sa kadulu-duluhang sitio. "Uy, alam mo ba si ano na barangay kasi ganito ganyan, binubugbog yung asawa, yung pala kasi adik." Oo. Narin Sabi ni Miss Yari, born and raised in Davao, during PRRD's time as a mayor, nakapaskil talaga sa bulletin ng barangay ang top 10 for Tokhang. Kahit seryoso, dinadaan na lang namin sa tawa. Kaya takot mga adiktos dati. And also, hindi ako napapaka-spiritual kasi Sunday ngayon. Pero nasa Biblia din 'yan na ginagalang ng Diyos ang governance ng isang leader Ay, ng ano isang ng ano bansa. yan ang ano ng Iglesia ni Cristo 'di ba? Nga Kasama sa aral nila yan may dahilan kung bakit na-install ang isang leader sa isang bansa. Ako ang understanding ko na lang at ang perception ko na lang kay Bongbong bakit siya in-install, it is to kumbaga reveal the truth na yung mga naunang gobyerno hanggang before kay PRRD, nagpapalit-palitan lang talaga sila ng muka. Same operator, same everything, same na pag-goal, magkurakot lang talaga sa Pilipinas. They were shocked when PRRD came. He challenged all the establishments, destroyed the oligarchs, smeared and exposed the mainstream media and how filthy they are. Kaya naging ganito tayo. Hindi na tayo kagaya ng dati. For 4 straight elections, alam na ng Pilipino kung paano at sino ang iboboto. Kasi na-debunk na lahat ni PRRD, lahat ng mali na tinuturo ng mga nauna. Kung lahat 'yon, pati operators ng mga politicians, ang gusto ko lang kumbaga para ma-close na yang about sa ICC na yan, hindi nila siguro completely na-translate ng tama into English yung mga nakuha nilang ebidensya kasi malamang hindi talaga yun. Kagaya nung sa reporter, hindi naman siya binigyan ng abiso na gagamitin namin yung video na kinuha mo kay PRRD habang nanonood siya ng CCTV Kumbaga kinuha lang, mali-mali ang translation, ginagamit nilang evidence yung mga speeches daw ni PRRD na umaamin siya na pumapatay ng tao, sumasagot sa press na hindi niyo gets ang humor ng Bisaya, hindi niyo gets ang sarcasm ng Bisaya, lalo kapag kausap ng Bisaya tanga-tanga, estupido, hindi makaintindi at alam nila na kapag pinatulan nila underdog 'yon. Alam mo
kaya, kaya nga ano eh, kaya nga, Slow. Nagputol-putol si Mrs. Nagputol pala si Sas. madi-disconnect. Kaya pala, madi-disconnect ka pala, Bax. Balik Joke na po slow mo. kayo. Babalik yan si Sas. Itutuloy ko na lang po. Hindi niyo gets ang humor ng mga Bisaya at ang reaction nila kapag stupido, tanga-tanga ang kausap nila. Tas alam nila na underdog, like ikaw boss ka or mayor ka or president ka, tas kausap mo, tinatanong ka ng stupid question, tas parang offensive pa sa'yo ang dating. Hindi ka nila niyan papatuyan head to head or eye to eye kasi alam nila at matatalo ka at mapapahiya ka lang. Minsan dinadaan na lang nila sa biro or kasi ma'am, ganun talaga. Pinatay ko na lang kasi ganyan. Pero alam ng lahat ng bisang, alam ng kausap niya na Ano yan, anong meaning nun? ano yan, Tinkerbell? Wala talagang interest si ICC na gawin yung tama. Kasi, kaya nga sinasabi ko, kung talagang i-report niya tong account na to, itong Lizzy Cruz na to, ginagamit niya nung una picture ko eh. Hala, I-report niya yung account na yan. troll Yan yan eh. Troll to eh. Tapos nung una, ang profile picture na gamit nito, picture ko. Yak. I-report niya yan, report niya tong account na to. Ayan. Ayun. Kung magto-troll kayo, dapat gawin niyo namang disente kahit papaano. Yung pagka magto-troll kayo, yung troll na meron din kahit papaano, yung may argumento, ganyan, yung makipag-away kayo doon sa tungkol sa mga point of arguments na pinag-uusapan, yung topic, ganun dapat. Hindi yung parang putang talagang talagang bala subasan ng sagad yung gusto nyong gawin. Ayan, no. Anyway, ang tawag dito, the Makati Regional Trial has ordered preservation of Kingdom of Jesus Christ founders asset in favor of the government. Bago yan, Carlex? Bago ba yan? Mabalik lang ako. Wala talaga interest yung ICC na gawin yung tama. Like what I had been saying for a very long time already. Na kung talagang si ICC ay mag-a-act bilang korte, okay? Unang-una pa lang, dapat sinort out niya na yung pag-surrender ng Philippine government sa ICC. Sinurrender si PRRD ng Philippine government sa kanila. Okay? Ang rason ni ICC diyan, Philippine government ninyo kayo ang nagbigay sa amin dito kay Duterte di parang wala na kaming choice, tanggapin na namin to kasi Philippine government naman yung nag-surrender. But the Rome Statute requires that when a person is arrested, hindi ba dapat pinapresent siya sa competent judicial authority nung country of origin? Hindi yun ginawa noong mga tao na nag-surrender kay PRRD sa ICC. Ngayon, if si ICC ay interesado na tanggalin yung kanilang image sa buong mundo na sila ay political tool, the mere fact na Philippine government ang nag-surrender kay PRRD, hindi ba nga dapat ay mas matinik dapat si ICC na i-check kung na-preserve ba ang karapatan ni PRRD before siya pinadala doon ng team group effort. Pero hindi yun ginawa ng ICC. Pangalawa, ayaw i-approve ng ICC yung interim release ni PRRD. Despite the fact na wala pang confirmed charges kay PRRD. Despite the fact na kulang pa yung ebidensya na pinresent ng prosecution. Kung ikaw, matinukang korte, and you're going to deprive the liberty of the person, hindi mo yan dapat hahayaan na nasa auspices ng iyong authority kung wala kang pinanghahawakan na mabigat para i-deprive yung liberty ng tao. Hindi yun ginawa ng ICC. 'Di ba? At ano yung ginamit pa nilang justification para hindi pakawalan si PRRD? Dahil si PRRD daw ay may network of support. Yung network of support ni PRRD, ano exactly yung kinakatakot ninyo na magiging flight risk siya because of the network of support? Dinala nga siya ng Philippine government dyan nang walang kaabog-abog Hindi nga nanlaban Sumama nga lang So paano naging flight risk yun?
Paano kayo tatakbuhan yan? 'Di ba? Di ba nila nakita yung videos ng pagdala sa kanya papunta dun? Wala nga siyang ano Hindi naman eh. siya lumaban, hindi naman siya Hindi naman nag-ano. siya lumaban. Siya pa nga nagsasabi kay Hanilet nun, may warrant of arrest nga. Sinasabi niya kay Hanilet, sabi ni Hanilet, walang warrant of arrest kasi wala naman silang nakikitang physical warrant of arrest that Oo. time. Kasi wala din, ang tawag pala dun is parang notice, red notice or what. Basta hindi siya warrant of arrest kasi, which is, dapat sila ang standard ng kung paano sundin ang judicial process. Sila dapat ang tinitingnan ng buong mundo na merong mga working justices. Pero unfortunately, hindi nila yun napakita. The way pa lang na dinala si PRRD. Oo. Well, yun na nga. So, hindi nila inapprove yung interim release ni PRRD kasi sinasabi nila may network of support daw si PRRD. Pero kung ano man yung network of support na tinutukoy nila, hindi naman nila masabi kung papaano exactly itatakas ng mga supporters ni PRRD si PRRD. Putang ina, yung network of support nga ni PRRD hindi na-prevent eh. Yung pagpapadala dyan kay PRRD eh. Yung Kahit network of abogado support- niya, hindi nga nakapasok. yung network of support ni PRRD, hindi napigilan yung Philippine government na ihatid si PRRD dyan sa daig. 'Di ba? So ngayon, very clear na ang gusto nilang palabasin is ayaw nila na magkaroon ng political clout kasi yan lang naman talaga yung long and short of that eh. Ayaw nila yung political clout ni PRRD na magpatuloy sa Pilipinas. So what they are doing is they are trying to make PRRD as a hostage na wag nyo na kasi suportahan to. Pag hindi nyo na suportado to, papalabasin na namin to. Wag kayong mag-rally for him. Di ba yun ang sinasabi ng mga putang inang anti-Duterte? Ang sinasabi nila, yung kakarali ninyo, yung mga ano ninyo, yung mga ginagawa nyo na yan. Yan ang dahilan kaya hindi na-release si PRRD. Kung ikaw ay matinong korte, ICC, kung ang ICC ay matinong korte, bakit kailangang i-give up ng mga Pilipino ang kanyang mga karapatan, ang kanyang mga democratic rights, just so i-release nyo si PRRD. So yung sinasabi pa lang na network of support, dahil ang daming mga supporters ni PRRD, putang ina, wala nga kaming nagawa eh. Hindi nga namin kayo napigil eh. Nung nilagay nyo sa aeroplano si PRRD, hindi nga namin kayo napigil eh. Ngayon nga, lumalapit kami sa Supreme Court, di pa kami sigurado kung papakinggan kami o hindi eh. Correct. Nag-Senate hearing na lahat, wala pa ring epekto. Nasaan ang network of support? Oo. So ngayon, yung sinasabi nila na hindi may network of support kasi ganyan-ganyan. Well, the network of support of PRRD are supporters, organic supporters exercising their lawful rights. They're not the powerful type, they're just normal people. Why would they argue that ang network of support ni PRRD ay ang dahilan kung bakit hindi na maibabalik si PRRD sa ICC kung siya ay maaaprubahan ng interim release. Ngayon, ikaw, ICC, it is your duty. If you think that you are truly exercising jurisdiction over PRRD, problema nyo yan. Problema nyo na i-maintain yung jurisdiction over him, pero wala kayong karapatan na i-detain siya ng bonggang-bongga kung wala kayong sapat na basihan. Kung kunwari, mag-rally ng bonggang-bongga yung mga tao at pinipigilan kayo na ibalik dyan si PRRD dyan sa ICC. Di ba, supposedly court of last resort kayo? Ngayon, kung yung mga tao, organic individuals, are going to move forward and prevent you from doing what you are supposed to do, di ibig sabihin walang basis yung crime against humanity. Kasi kami ng taong bayan na nagsasabi. Approve namin ang ginawa ni PRRD. Diba? So, itong mga to, kaya nga, do not ever listen to people saying na ang iingay nyo kasi kayo kasing mga Duterte, di ba ganyan yung linya nila Jamagno? Mga bobo. Ito supporter ang nagpahama kay PRRD kaya hindi nanalo, kaya hindi na ang interim release niya. No! Kaya hindi na aprubahan ang interim release ni PRRD dahil corrupt ang ICC. Done deal na yun eh. Kumbaga, done deal na. Yun. Kaya hindi na aprubahan ang interim release ni PRRD dahil corrupt ang ICC from the very, very beginning. 'Di ba?
And for me, doon na naging klarong-klaro na ang ICC ay walang gagawin na kahit anong pabor kay PRRD after they rejected the interim release of PRRD. Sinong korte ang nasa matinong pag-iisip na magsasabi na hindi kailangan nakakulong ka lang kasi hindi ka namin pwedeng paalisin kasi meron kang network of support. Who are your network of support? The Duterte supporters. And Attorney Butuyan made it very, very clear na tayo yung network of support. Ang pangit ng representation po niya para sa mga lawyers na Filipinos talaga. I'm so sorry po. Hindi po ako abogado, wala akong expert whatsoever. Pero as an observer, siya ang nagre-represent ng caliber ng mga abogado sa Pilipinas. And then may ano naman siya, meron siyang strategy. Meron siyang strategy. Yung strategy nga niya, yun yung sinabi ni Sas. Ang strategy really is to to force ICC to take the stand of saving its face. Ganon. And it is a legal strategy. Yun nga lang, ang questionable dito is that in order to take that stand, Butuyan is willing to disrespect the rights of every Filipino, the exercise of our democratic rights, just to push that argument before the ICC. Yun yung nakakadiri doon. Yung nakakadiri doon na parang bakla, above anything else, you swore fealty to the Philippine Constitution. Kaya ibig sabihin, pag mag-argue ka bakla, hindi ka dapat mag-argue against what our Constitution provided for Filipinos. At sa aspeto na yun, nakakadiri talaga si Butuyan. 'Di ba? Nag-swear pa ng fealty sa Pinas yan ha, problema lang at the expense of the entire Filipino people eh. Tinanong ko si AI, ICC says na Philippine courts and justice system is compromised, kaya justified daw sa kanila sa ICC lang pwede litisin si PRRD. Imagine AI has been contorted to spew bullshit, sabi ni Tikio de la Rama. Kaya dapat mag-comment kayo doon sa mga opposing views. Ganon. Yan kasi yung justification ng mga tao na nagdala ng kaso sa ICC. Sa mga news articles, sa mga forum, sa TikTok, sa Twitter na ano kasi yun as parang data sets. Mm-mm. So ang AI hindi naman siya talaga literally na matalino. May reasoning siya pero at a certain level lang ng capacity. Kung ano lang yung provided, kung ano lang feed sa kanya na information. So kailangan i-syndicate yung mga ibang articles. Di ba nga kaya nahuli yung yung isang PR company at doon sa na ang ginagawa nila is ang ChatGPT ginagamit nila. Saka Sarah Fiona. Na-detect sila ng OpenAI kaya pinaano sila. So pinatunayan nila na malakas talaga ang Duterte, sabi ni Yeng. Yun nga yung problem. Kaya nga itong labanan na to ay labanan ng soberanya. Kaya nga itong labanan na to ay labanan ng pagkabansa. Papayag ka ba na si ICC ang magdidikta kung papaano natin i-handle ang war on drugs? Papayag ka ba na si ICC ang magsasabi na ang tawag dito, lilitisin namin yan at hindi namin po pwedeng isoli sa inyo kasi masyadong malakas ang suporta. Bakit sila ang magdidikta kung sino ang susuportahan natin o hindi? Bakit nila ginagawa na as if factor at as if fault ng mga tao na magsuporta ay PRRD? Ba't nila ginagawa na reason para hindi mag-approve ng interim release ang network of support ni PRRD at ayon nga kay Butuyan, ang network of support na ito, ang example ng network of support na ito ay ang signature campaign for PRRD. Hindi naman po Filipino. Ordinaryo tayo ang network of support ni PRRD. Kung di ba naman kayo mga tangat kalahati, si PRRD ay inelect ng taong bayan. So yung network of support na sinasabi ninyo, hindi yan mawawala. Dahil kung magkakaroon tayo ng election today, I'm very sure PRRD is going to win ng landslide. So, paano yan? Anong gagawin mo dyan sa network of support na yan? Yun yung gusto nyong i-dissolve forcibly?
So again, the long and short of it is the reason why they're doing this is because they want PRRD to be put away because they are hoping that the influence of PRRD sa Pilipinas ay mawala. Mm. Dahil anything and everything that PRRD touches in a democratic setting, nananalo sa eleksyon. Mm. Yun ang ayaw nila na kapangyarihan ni PRRD.